Morning guys. So, first day ng work. Ayan, so naka-ready na tayo. 6:30 nandito. Sobrang lapit ko lang kasi guys sa work. 7 minutes lang ako dito drive. So, alis siguro tayo mga 6:40, ganyan. Para makapagkwentuhan pa tayo dun sa mga kasama natin dati. Ayan, so yeah, excited na ako and yeah, back to work na tayo ulit guys. Yun nga, sabi nga namin, sana tuloy-tuloy na to. Wala na maging problema. And yeah, tapos dapat ihatid ko si Zion sa daycare. Isasama ko sana, kaso sobrang aga, naawa naman kami kay Zion. Kaya sabi ni Emma, siya na lang maghahatid mamaya bago siya pumasok ng work. And flexible naman kasi yung time ni Emma. And just nga, parang papasok na lang siya ng 9 to 6 para at least susunduin ko sila after ko sa work. Daanan ko muna si Zion, then daanan ko si Emma. Kasi sobrang lapit lang din talaga. So yun yung magiging setup namin ni Emma ngayon. And yeah, ang kagandahan lang kasi din sa daycare ni Zion, malapit lang sa amin, dito lang, sa kabilang kanto. Siguro mga 300 meters lang, ganyan, walk. Lapit lang, sobrang lapit lang. At saka parang exercise na rin sa kanya. Ganda na weather ngayon. Pakita ko sa inyo bago tayo lumabas. Ayan o. Oh, mapayapa ang umaga. Ayan. Alright. So, yan. Nakapag-ayos na ako lahat. I think wala naman na ako nakalimutan. ID, malamang doon na ako bibigyan. Yeah, shoes, importante yung shoes natin, yung pang trabaho. Actually shoes ko pa to before pa dito rin sa DAT kasi dyan naman tayo nag-work talaga sa warehouse. Alright, so yeah, hintayin na lang ako ng konting oras guys. Okay guys, so yeah, biyahe na muna tayo at sobrang lapit ko lang dyan. Dyan ako sa Waze ngayon, nasa 8 minutes lang ako. Okay, let's go. Oh guys, dito na tayo. So ito na guys yung warehouse na bago, no? Ayan, so dating Cisco itong building na to. So before pa tayo umalis doon, ito na talaga yung plano nun. October sila lumipat dito last year. Yeah, alright, so pasok na muna tayo. Actually hindi ko alam kung dito pa rin yung pasukan kasi dito ako dumaan nun nung nakaraan nung pa-interview tayo. Pero I think dito lang din naman yung isa lang naman yung pupuntahan nila. Ito employee entrance dito siguro. Okay guys, so yan, uwian na kami. Si Kuya Arnold, makita nyo ulit yun si Ryan. Ryan, pakita ka naman. Tsaka si Mac. Ayan, hindi ko alam. Nakalimutan pa mag-punch out to. Balik ka na, duty ka paggabi. Yan, so ngayon ginawa ko puro more on training lang. Balik dot Na. Ayan, si Mac to hindi ko siya naabutan. Ayan, bago lang siya. Pero nakasama ko na siya kumain. Kasi dito guys kami, kahit nung wala na ako, nag-iaya itong mga to. Magkano kami buffet. Hindi na nasundan yung kay Arnold Susunod na, malapit na. Oo nga next time balik ulit din natin yun. Sayang wala si Kuya Darnel Tawagan natin. Oo nga Yan. So yan, uwian na. Laki ng parking namin dito Bukas na yan. Sige, ingat Mac, ingat. Ayan tinan nyo naman guys, ang laki ng parking namin. Kahit saan dyan kuya pwede ka mag-park. Kahit saan, kahit doon ka sa dulo pala Wag lang, hindi lang pwede doon sa malapit sa warehouse. Okay Arnold, sige, see you tomorrow. Ayun, uwi na tayo. Lakas ang hangin. Shit. Woo. Okay. So yun guys, dito na tayo sa sasakyan. And yan, nag-message sa akin si Emma, nasundo niya na raw si Zion, so hindi na siya nakapaghintay. Yan, umuwi na si Emma. So dapat kasi ang plano namin kanina, guys is susunduin ko si Zion, then susunduin ko siya. Pero ayun, umuwi na ata si Emma ng 4:30. Kaya sabi niya sa akin, diretso bahay na raw ako.
At siya na raw susundo kay Zion. Alright. So, yun. Bali, gagawin ko pala after na to. Sunduin ko lang si Zion tsaka si Emma. Then, pupunta kami ng siguro Chinook. Bibili ako ng sapatos kasi meron kaming ano dito, parang allowance ng $175 para sa shoes. So, yun. Mari-reimburse naman sa akin yun pag bumili ako. Kumbaga parang aabonuhan ko lang siya muna. Then, ibabalik ng company sa akin kung magkano yung ano ko. Basta hanggang $175 lang yung pwede nilang i-allot sa akin. Alright? So, yun. Uwi na muna tayo guys. Malapit lang ako dito. 7 minutes lang ako dito sa bahay. Ayan. Tinan nyo. 7 minutes. Napakalapit, diba? Kaya, yun. Masaya ako guys. Kasi, ayan, nakabalik ulit ako dito sa trabaho. Sa dati kong trabaho. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ito yung dati kong work guys. Bago ako pumunta ng TRL. Yung sa, sa structural technologies ko. Okay guys, so dito na tayo sa bahay, no? So, di ba? Sobrang lapit ko lang. 7 minutes lang ako. Pero nauna kami. Yeah, pero yun, dito na nga si Emma. Sabi ko nga, di ba sa vlog, sinundo niya na si Zion. Ngayon na. Ngayon. Ayun ang baby ko. Super happy niya sa daycare. Talaga? Sabi Nung iniwan mo siya? Umiyak kasi wala pa si Mister. Alas 9 pa si Mister Sinasabihan nga siya na huwag mag-cry kapag wala pa si Mister, no? Kasi she will arrive ng 9. 9, yeah. Right? Pero siguro, yun, mag-a-adjust na rin ako ng time. Yun, sa office, nagpaalam na rin ako sa HR para 9:30 ko mahatid si Zion. Kasi naawa kasi kami guys, sobrang aga. Kung sasabay, 6:30 sasabay sa kawawa naman. Siguro 9 ko yahatid kasi para commute ko na hanggang 9. Lapit lang naman, di ba? Diyan lang naman. Yan, tapos yun, pag 9:30 ako, 5:30 uwi. Okay lang. Sakto lang yun kasi pagka ko siya, dadaanan ka na lang namin. Okay lang, pwede rin ako mag-commute pa uwi. Yeah, depende sa'yo kung ano. So yan, kamusta ang work? So, ayos lang naman, no? Yun nga, sabi ko nga kanina, more on training lang, anood ng mga videos, yung mga safety, pinag-aaralan namin. Although, tapos na rin ako before doon, pero syempre nga, dahil nga, bagong building to, so back to zero tayo guys, parang kailangan ko ulit i-train yun. May kasama ako isa kanina, 2 kami. 2 kayong bago? Yeah. Okay, pareho kayong day? Hindi, trainer siya. Yun yung dapat na, diba tinanong ako ni Austin, kung gusto ko trainer, diba that time hindi ka nga pwede. So, hindi ko siya nakuha. So, yun, nakakuha na rin sila ng trainer ngayon nga. Pinoy ba? Hindi. Iba, Canadian, Kasi before guys, tinanong, nung bago akong interviewin nga, tinanong ako ng manager ko kung ano daw gusto ko, kung warehouse or trainer. Pwede daw ako kahit saan doon. Sayang. Yun nga lang, that time kasi nandun pa siya sa dati niya employer. Kaya sabi ko, hindi ako pwede naman. Okay lang yun. Well, Dating din yung time. Yeah. So, yun. 2 kami, nagtatrain kami kanina. So, yeah, more on lang din. Yun nga, nood video, mga exam, ganyan. Okay naman. So, yeah, happy. Sabi nga kanina, masaya ako, nakabalik ulit ako doon. Nakita ko ulit sila, Kuya Arnold, yan. Si Max, si Ryan, si Larry. Yan. So, shoutout sa inyo, mga guys. dating tropa. Dati ko na rin sila nakakatrabaho. May mga bago man, pero iilan lang naman yung bago doon. Pero, yeah, masaya ako. Then, yun nga, kakain lang kami ni Emma ng mais na nabili namin sa Freestone, ng isang box, $10 lang. Kakain muna ako, then pupunta kami ng The Marks, no? Marks, depende. Doon na lang ako titingin ng shoes ko. Kasi nga, sabi nga, 175 naman yung allowance sa akin. So, sayang din, di ba? So, kunin natin. Alright, so yun guys, mamaya ulit, pakita ko sa inyo kung ano yung mapipili natin sapatos. Okay. Hi guys! We are now on our way sa Marks. Pero ang hinanap na namin is yung malapit sa bahay para hindi na lumayo. So, dito kami sa Heritage banda. Ayan, malapit sa work ko, no? Heritage banda. And, alam nyo ba, ayan o, ang tindi ng sikat ng araw. Ang oras ngayon ay 7:45. Hindi AM ha, pero PM to, 7:45 na ng gabi. So, ang sunset ngayon ay nasa 9 PM. Yan, sabi dun sa apps natin. So, grabe, wala pa summertime, ganyan na. So, abangan natin sa summer, nasa 10 PM na yung sunset dito sa Canada. Ay, grabe, nakakasilaw. Hi! Ayan o, 7:45 na ng gabi.
Pakita ko. Parang good morning nga to eh. Ganyan katindi yung sikat ng araw. Diba? So, ito yung Marks. Napakalapit lang. Ilang minuto lang ba tayo bumiyahe? 8 minutes. 8 minutes. Maghahanap si Alwin ng boots. Yes, sir. Ayan, ngayon lang bibili. Kasi ngayon lang naman siya na brief. And then kung ano yung mga benefits. Ayan. So, nabigyan siya ng somehow clearance. May form din, no? Para regarding doon sa refund. Kasi ito ay aabonohan muna namin. Yan, bago ipa-refund for the expenses. Okay, so baba muna tayo guys. So medyo mahangin kaya nag-jacket pa rin tayo. Although plus 18. Yan, maganda yung weather ngayon. Kaya sunod-sunod na yung mga camping and outings na mga tao dito. Yep. Alright? Okay guys, so pasok na tayo. Tayo'y maghahanap ng sapatos. Yan, hindi lang sapatos meron dito guys. Halos lahat din meron. Damit, pang winter clothes. Yan. Uy, 15% oh. Pagkaano. Okay, so saan ba yung mga shoes? Okay, so hanap tayo guys ng shoes. At yun naman ang pakay natin dito. Dati guys, nagsimula ako sa DAT, 150 lang yung sa amin, allowance. Pero ngayon, 175 na. So, medyo tumaas-taas sila ngayon, ha. Ito. Siyempre, kailangan natin is pang steel toe. Saan yung mga dito. Mga pang warehouse. O, diba? Ito, mga 1, ano ba to? Steel ba to? O, pwede. O, diba? So, mga 149, o. Pero, syempre, sagarin natin kasi sayang, eh. Ang gusto ko, guys, is yung komportable sa paa, syempre. Kota, maganda rin yan. HH, maganda rin yan. Mga ganyan. Pero medyo pricey lang tong HH, no? Dami tayong pagpipilian dito. Ito. Mahal. 229. So, ito guys, 179. So, dadagdag lang tayo ng $5. So, subukan natin to. Pero parang ang laki sa akin. Guys, diba? Pwede na. Subukan natin. Nakain kasi yung size ng paa ko. Pero I think okay naman siya. Yeah, sakto. Ayan. Diba? Natin kailangan maghanap pa ng ibang klase, no? Importante, steel toe. Okay, guys. Ayos na yan. Okay. Ayan, so $5 lang dadagdag natin. Kasi once na sumobra ka sa 175, shoulder mo na yun. No? Ayoko na rin maghanap ng iba pa eh. Importante lang naman may magamit tayo. So ito guys, pinapakita ko kay Emma. Parang same sa dati. So yun guys, ano, tingin mo? Okay. Okay naman, di ba? Ganda. Okay? Ayan. So yun na siya. So HH pati yung brand niyan, so maganda yan. Yung una kong shoes din, ano eh, HH. Ayan. $180. So add tayo ng $5 lang. Okay. Ayan, alright. So, yun guys, no, nakabili agad tayo. Napakabilis mamili ni Alwin. Yan, ganun talaga pag lalaki. Yan, pag kung ano na yung makitang okay, yun na yun. So, parang hindi naman din kami tumagal ng ano dyan. More than 5 minutes o 10 minutes lang. So, yun nga pala, yung sapatos na bili ni Alwin for work ay special shoes. So, ano nga pala siya?
anong tawag doon? Steel toe. Steel toe. Yan, kasi kapag, diba, kapag nag-work sa warehouse, yan usually ay nagbubuhat ng mabibigat. Although hindi naman si Alwin yung physically kukuha ng mga gamit, pero gumagamit sila ng forklift machine. So, kapag mabagsakan sila, diba, in case, at least kung bumagsak sa paa, still yung babagsakan, hindi babagsakan yung paa or hindi madededs ang iyong mga kuko. So, yun yung kind ng shoe na binili ni Alwin, yung pair of shoes. And kaya medyo mahal siya kumpara sa mga regular lang na rubber shoes. So, every 6 months or 1 year? 1 year. So, every 1 year yung benefit nila, pwedeng magpalit. Ayan, for naman yan, for reimbursement ng company. So, ganyan din siya dati. Pero dati, din 150 siya. lang. Oh, so, baby, inflation. Kaya tinaas din nila. Ayan, kaya ngayon ay 175 na. Although, yung nakita mo nga, mahal pa 179. Plus tax, kaya umabot kami 189. So, 190 rin halos. Pero, yun, at least na-settle na ni Alwin. First day pa lang ng work, may nabili na agad, naasikaso na, and then later sa bahay, aasikasuhin naman namin yung documents kasi tinake home pa ni Alvin yun eh. Pinauwi sa kanya yung regarding sa RRSP tsaka DPSP. Yan, RRSP, DPSP, pati na rin sa sa extended healthcare. I mean, yun yung mga diba, usual talagang inaasikaso kapag first day ng work mo. Alam niyo ba guys, kwento ko na lang din. 'Di ba nag-work ako sa Foods dati. So meron kami kasing DPSP. So yung DPSP na 'yon ay parang profit sharing. Profit sharing 'yon. Pero kailangan maka 2 years ka sa company Oo. bago mo siya pwedeng i-withdraw. Dahil yun nga lang sa kasamaang palad, hindi tayo umabot ng 2 years noon. Oo. So, kung ano yung naipon niya, hindi siya entitled doon kasi hindi siya naka 2 years. So, ngayon, ulit, restart nga. Yan, okay lang din naman kasi you have to comply with the laws. Kung 2 years yung requirement to be entitled with that, di-comply mo. So, sana ngayon maging na siya, entitled, makaabot ng 2 years and so on. Kasi, marami naman din dito talagang tumatagal sa job. Yung mga kasama ni Alvin, ito na yung retirement job nila. So, hopefully, diba, if things will, get better para sa atin and, kung ipagkakaloob ng Diyos na magtagal talaga, ayan, diba? Napakagandang company rin ito. Saka pinipray lang talaga namin guys na sana nga na wag na yung mawala ng trabaho. Yes. Yung about yung sa tariff nga kasi baka maapektuhan kasi US products to. Yan. Yun nasa kontrata din naman na hindi nila magagaranti na layoff proof to. So sinabi na rin nila agad doon na if things will be affecting the business, parang kailangan mag-layoff. So very din sila transparent. Yan. So hindi natin may iwasan yan. Pero syempre doon pa rin tayo sa prayers yan. Kasi kahit naman anong kind ng work, walang layoff proof. Unless nandun ka sa mga highly in-demand jobs talaga na kahit anong mangyari, kahit nagka-COVID, kahit magka-recession, ay tuloy-tuloy pa rin talaga. Sa healthcare, Healthcare yan. So yan guys, I think hanggang dito na lang muna. Pauwi na rin kami ng bahay. Yun lang naman talaga ang inasikaso namin. So pakita ko ulit muna ang aming community. So ito ang Ogden Road dito sa Calgary, and now is 8 PM na ng gabi. Grabe, ilabas na po ang mga blackout curtains ninyo kasi hindi kayo makakatulog kapag ganito katirik yung araw sa loob ng bahay ninyo. So kami naman, naka-blackout curtains na kami sa bedroom namin. Yan, kaya madilim na o pwede nang matulog kahit ganito katirik yung araw sa labas. Alright guys, hanggang dito na lang muna. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!